Hello, good morning. Isa pong magandang umaga sa ating lahat. Isang pinagpalang umaga po para sa ating lahat. Gusto ko po magpasalamat muna sa lahat na nagbibigay po ng oras na po at panahon upang makapakinig po ng mga mensahe na ito nagbumula po dito sa ating ministry. Ito po encouragement po para sa lahat ng ating pong pinag-uusapan ay ang kabutihan ng Panginoon. Amen po. At ito po ay ginagawa natin, not for anything else, but ito po ginagawa natin para po to glorify God first of all, at syempre po para rin po sa ating mga sarili upang tayo po ay magkaroon po ng encouragement sa araw-araw, lalo na po sa panahon ngayon na ganito po ang ating sitwasyon po. Alam naman natin kung ano pa yung mga issue, alam natin lahat yan na po, kaya po wala na po tayong makikitang makapagbigay ng encouragement sa atin. Kung meron naman po yung mga palabas na sa TV, mga entertainments po, pero alam natin ito ay pansamantala lamang na po. At ganun pa man, I encourage you to always, of course, pray na po, read the Bible, and to join yung mga Bible fellowship na po na makapagbibigay po sa atin ng araw-araw na kalakasan upang tayo ay makapagpatuloy sa buhay na ito na wala tayong kinatatakutan po. At itong araw na to ay nakahanda po tayong makinig sa muling bibigay sa atin ng Panginoong mensahe na tayo pong lahat ay for sure po ay mabibless. Amen po. Magpatuloy tayo po muna ay dumako sa ating panalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat sa umaga na ito. Salamat Panginoon sa ibigay mo sa aming pagkakataon upang kami po ay muli po makarinig ng mga mensahe nagmumula sa iyo na makapagbibigay po sa amin ng strength, Panginoon, ng encouragement upang magpatuloy po sa buhay na ito. Hayaan mo, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng pananabik na makinig, Panginoon, at alam namin na ang lahat po, Panginoon, na marinig namin ay makatutulong po sa aming buhay upang kami po ay makapagpatuloy at kami po ay mabuhay, Panginoon, na may pag-asa at pagtitiwala sa iyo na maalis ang aming mga takot, pangamba, at kami, Panginoon, ay makapagpatuloy. Alam namin, Panginoon, na ang plano mo sa buhay namin ay sa aming kabubuti at hindi upang kami ay mapahamak. Kaya, Panginoon, hayaan mo na ikaw aming purihin, pasalamatan sa umaga nito, at kami po, Panginoon, ay mag-aangkin ng isang matagumpay na pakikinig sa pangalang Jesus. Ikaw lamang ang maparangalan. Sa pangalang Jesus, Amen and Amen. Amen. Good morning to everybody. Ito po yung Sister Luz po. Muli pong babati ng magandang umaga sa ating lahat. Ayan, tulad po ng as usual, ang aking background, ang aking mga nakasampay dyan, kasi po ako po ay isang simpleng vlogger po, na nandito lang po ako sa bahay, sa aking kwarto. At ang pagiging vlogger ko po ay hindi po katulad ng mga TikTokan dyan, mga prank dyan. Ito po ay, this is merely, what's it called it? Ministry, pure ministry po ito. Naglilingkod po ako sa Panginoon at ako po ay nag-share po ng Word of God na tayo pong lahat ay pare-pareho po mapapagpala. Amen po. So ating pong pag-usapan ay tungkol po sa salita ng Diyos, oriented by the scriptures. Ano po ibig sabihin ng oriented? Ito, oriented po yung bang binihasa, alam, well-trained, well-informed, parang ganun po, no? Sinanay sa salita ng Diyos na po. At nga po, scripture means word of God na po, kasulatan na po. Biblia, ang salita ng Diyos. So, ang ating pong teksto ay Mark 14, chapter 14, verse 49 to 50. Which says, but the scriptures must be fulfilled. Then, they all forsook him and fled. Okay, Tagalogin po natin. Apo, tayo sa Marcos. Ayan po, si Marcos po. Hindi po si Ferdinand din eh. Ano ba yung 14, 49 to 50? Tingnan po natin. Sabi po dito. Po dito sa Tagalog po. Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo, nagtuturo, at hindi ninyo ako hinuhuli. Ngunit, nangyari ito upang matupad ang mga kautusan
ang mga kasulatan, no? Verse 50, iniwan siya ng lahat at tumakas sila. Iminawang Panginoon magpala ng mga salita niya na hayag sa atin ngayong umaga. Amen. So, meron po muna akong isang tanong. Meron po tayong tanong dito. Alam niyo po kung ano yung tanong? Ang tanong po ay, kapag ba tayo ay nasa gitna ng ang feeling natin tayo nasa dark or darkest moment of our lives na po, paano tayo nako-comfort? Paano natin ito malalagpasan o nalagpasan? What? Darkest moment, ibig sabihin niyo bang punong-puno ka ng problema? Alam niyo yun, parang binaksakan ka ng lahangit at lupa, ika nga ng matatanda, ano? Di po yun, wala tayo sa direksyon. Parang magulo isip natin, nag-iisa tayo, parang ayaw mong lumabas sa lungga mo. Alam mo yun, bigat ang problema mo, wala kang gustong kausap na tao, gusto mong mag-isa, ang gilid ng paligid mo. Yun po yung darkest moment ng ating buhay. Po. And I'm sure, lahat po tayo nagdaan sa ganon. Or yung iba, baka sa kasalukuyan ay nagdadaan sa ganon. May pinagdadaanan. Po. Hindi po, there are times po, when we are in the darkest moments of our lives, po, the only comfort left for us, kasi wala na po parang stagnant ka na, wala ka nang magawa, wala kang makausap, no? Parang ayaw mo na nga gumalaw, no? Pero alam niyo po, may isa pong bagay na naiiwan. Na kahit anong mangyari, hindi po tayo bibitawan. Po, alam niyo po kung ano ito? Gusto natin matatagpuan? Ito po yung Word of God. Salita ng Diyos, Word of God. Ito po yun. Bible. Ito po yung Word of God. Po ba? Sabi ng iba, ano naman kayo, Bible naman kayo. Alam po ninyo, nung ako po ay hindi pa po Kristiyano, number 1 po ko sa persecutor. I persecute those people when I see them carrying Bible and they're approaching me. Naku, mapapahiya sila sa akin. Alam niyo po yun? Kasi bago pa lang sila nagsishare sa akin ng Word of God nag-iisip ako ng pambara. Grabe, no? Talagang kinakawawa ko yung mga nag-share sa akin ng Word of God. Ganun po ako Siyempre yung panahon hindi ko pa alam. Parang yung iba sa atin. Yung iba tayong mga kakilala, kamag-anak. No? Sabi nila, nangyari sa'yo? Bible ka dyan? Palit ka ng religion mo? Kaya po ulit ko sinasabi sa inyo that being born again or being a Christian is not about religion. Ba't ang kulit nyo? Hindi po ito religion. Ano ba yung mga religion? Iba-iba parami yan, na po ba? Pero hindi po ito religion Kasi wala naman ako natatandaan na nagsabi sa akin, ito kail mo, religion mo. Ito ka na ngayon, ito na ngayon ang religion mo. Wala pong ganun. Alam niyo kung ano lang yung natatandaan ko nung bago pa lang po lumalapit sa ganitong gawain po. Naramdaman ko lang po unang-una yung pag-ibig ng Diyos. At yung mga salita niya na nasa Biblia, parang gumagalaw. Joke lang po. Kasi po, sinasabi ang Word of God is buhay. Bakit buhay? Nagsasalita ba siya? Opo. Because Word of God, ito po yung Word of God is siya po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa at tuturo sa atin. Po ba? Meron po tayong Diyos na buhay. Po. Hindi po katulad ng dati. Nakita lang natin yung mga bato, larawan, po ba? Mga ganun. Po. Mga tradisyon. Something like that. Po. Kaya parang obligasyon na lang, tradisyon na lang, dahil kinakailangan, dahil kinagisnan, nabuhay po ko ng mahabang panahon sa ganong sistema. Hindi lang po ko religyosa. Sobra-sobra pa. Saan sana po umabot. Ang daming episodes sa buhay ko. Matindi po. At matatag na hindi bumibitaw sa aking mahal na relihiyon.
Kaya po ako nakakandado, nakasarado. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. O alam niyo po, nabuksan lamang ang aking mga mata, ang aking isip, nung ako po ay makapagbasa ng Word of God. Sipin ninyo, hindi ko na matandaan sa ngayon kung sino talaga nagtiyaga sa akin na ako ay nagmalasakit po sa akin upang ako ay basahan niya ng basahan ng Bible kahit na ayaw kong makinig. But since sinabi ko nga po ng Word of God is the living Word of God, na po, may buhay po. Kaya po, nagrema, alam mo, nagrema parang, nung babasa ko, parang kinakausap ako. Ganun sabi ko. May iba akong maramdaman, parang may something. Alam mo, mapapaiyak ka po. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu Santo, the Holy Spirit po, na meron po siyang ginagawa sa puso natin. Yun po yung panimula eh. Kaya, ang advice ko po, bilang ang nagmamalasakit po sa inyo, mga kamag-anak ko, huwag po tayo magmatigas, na po. This is not sa pilitan or by force na po. Pero hindi po ako magsasawa na mangulit po. Dahil ibig kong maranasan nyo ang naranasan ko at ibig kong patunayan sa inyo na totoo ang salita ng Diyos. Buhay at bumabago ng buhay. Amen? Tuloy po natin. So, yun po, no? Kapag daw po nawala na ang lahat, nawala ka na ng pag-asa, natakot ka na, alam niyo po, there is one thing left. That is the Word of God, the comfort of God, the healing of God. Amen po. Alam niyo po, maging ating Panginoong Jesus nang siya po ay nagkatawang tao at nasa sanlibutan ng panahon po na yun. Alam niyo po ba, dumanas din po siya na tulad natin. Nakaranas din po siya nang siya po ay nagkaroon po siya ng yung nasaktan po siya sa isang closest friend po niya. Na po, ito po ay mababasa po natin sa Matthew 26 na po. 26 verse 20 to 25 po ang sabi po rito. Pagsapit ng gabi, umupo si Jesus kasalo ng 12 alagad niya. Verse 21, samantalang sila'y kumakain ay sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo na isa sa inyo ay magkakanulo sa akin. Sabi po ni Jesus. Verse 22. At sila'y labis na lungkot. No po, ang mga alagad po niya ay labis na lungkot. At isa-isang nagpasimulang magsabi sa kanya. Sabi po ng mga alagad niya, isa-isa po, sabi nila, ako ba yun? Ako ba magkakanulo sa'yo? Panginoon, ako ba yun? So, ganun. And verse 23 po, si Jesus ay sumagot at sinabi niya, ang kasabay kong nagsawsaw ng kanyang kamay sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. So, meron pong meron pong ganun na kasi doon kasabay niya magsawsaw, no? So, kasi po kumakain sila eh. Verse 24, tunay na papanaw ang anak ng tao, tulad ng nasusulat tungkol sa kanya. Ngunit kahabag-habag ang taong iyon, na sa pamamagitan niya ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa, sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Grabe na po. And verse 25, sabi po dito, at si Judas, na sa kanya'y nagkanulo. Si Judas po yun po, ay sumagot at nagsabi, hindi ako yun. Panginoon, hindi ako yun hindi ako yun. At sinabi ng Panginoon Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Po ba? So, pinababaw ko lang po yung delivery ko, pero ito po ang eksaktong word of God po, eksaktong meaning po, no, ng ating mga binasa. Po. So, yun po yung gano'n, yung nakasulat po sa Biblia na si Jesus ay kumakain, kasalo kanyang 12 disciples na po. Pagkatapos, sabi niya gano'n, isa sa igay magkakanulo sa, ibibetray po siya, no? Ipagkakanulo siya, no? So, lahat ng disciples, 12 sila, nagtanong, ako ba yun? Ako ba yun, Panginoon? No? Pero ano sabi ni Jesus? No?
ang kasabay kong sasawsaw sa saro na ito. No? Yung kumakain, sasawsaw, kumakain sila. Hindi na magkakanulo sa akin. Tapos, ano po ba? Sabi nga ni Jesus, mas mabuti pang hindi nila siya pinanganak. Pinanganak ka, pero gagawin mo yun sa Panginoon. Ako. Ako. At sa huli, kahit na guilt itong si Judas, na po, sabi nga niya hindi ako yun, Rabbi. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun, Jesus. No? Pero hindi naman po sinabi ni Jesus na, ikaw yun. Siyempre po, alam ni Jesus na talaga siya yun. Pero ano pong sinagot ni Jesus? Ikaw ang nagsabi. Nice. Hindi ako yun. Di, sabi mo Parang magaganon po, no? So, yun po, no? Kaya po si Jesus man, ating Panginoon, siya po ay dumanas ng gano'n na pagkakanulo, no? Kumbaga, tinraidor siya, ang kanyang kaibigan. Tayo pa kaya sa mundo na ito? Maraming traidor po kasi sa atin. Okay, kaibigan, kasama sa trabaho. Minsan nga kahit na kamag-anak, kapamilya, wala pong pinipili ang pagta-traidor na po. Alam mo yung mga taong traidor, yun po yung mga, sabihin natin na yun ay may sa, tawag doon, may sa, they are inspired or they are possessed na po by the evil. Kaya po, evil yung ginagawa nila. Para gawin mo yun, ka-traidor ka. Alam natin na yun ay hindi mabuti po. Kaya nga, ito pong ating daigdig na ito, marami pong traidor dito. You know what I mean? Ito po. Overall na po yung ating pinag-uusapan na po sa mundong ito. Huwag po tayong magkampante na tayo ay nasa mabuting kalagayan. Po. Tayo ay nasa mabuting kamay kung tayo ay nasa Panginoon. Sa Kanya sumasampalataya at nagtitiwala. Tayo po ay safe. Safe na safe po tayo. Po. Pero kung tayo po ay wala sa Panginoon at hindi tayo nakababad sa Word of God, alam niyo po, nasa peligro po tayo. Dahil marami pong mandaraya. Po, marami pong mandaraya at hindi nagmamalasakit sa kapwa. Po. At ganun nga po, pinagkanulo po si Jesus ng kanyang isang disipulo na po. Pero alam niyo po na mangyari yun. Yun yung pong nalaman ni Jesus na gagawin yun ni Judas. Alam niyo ba? Siya po ay sobrang na-hurt bilang tao ng panahon na yun. In-endured po niya yung ganong dark moment po. Masasabi niyang dark moment po niya yun kasi nasaktan po siya. Alam niyo yun? Isa sa kanyang mga alagad, mga alagad, ay magta-traidor para sa kanya. Suma po yung loob niya. Siya po ay nalungkot. I mean, nalungkot po siya at gumigat ang pakiramdam niya. Yun po yung dark moment ni Jesus na po. And, ano pong ginawa niya? Jesus found comfort only in the scriptures. Po? Or kasulatan po. Yung ginagawa po natin ngayon sa Bible po, Word of God, tatagpuan po natin yung comfort natin, yung hope natin sa Panginoon. Ganun din po ang ginawa ni Jesus noon. Siya po ang ating dapat ginagawa din ngayon po. Alam niyo po ba, Bible is fallible. Ano ibig sabihin ng fallible? Po, ang Bible po, ang Biblia ay hindi nagmimintis. Walang mali po ba? Hindi nagkakamali kailanman. Po, meron po tayong online na magtuturo po ng Learning Bible. Kung gusto po ninyo, pwede kayo mag-join doon, wherein we study all about the Bible. Po, doon po masasagot ang mga katanungan ninyo. Ang Biblia po ay Word of God, hindi po ito ordinaryong libro. Ang mga nagsulat po nito ay inspired by the Holy Spirit. Malalaman po natin ito, hindi naintindihan natin yung nakasulat. Kung hindi, pag po tayo nagbasa nito, na tayo po ay tunay na nagsisik ng truth na po at nananalangin at tiwala sa Panginoon, meron pong wisdom tayong makukuha at mauunawaan po natin ang Word of God. Wala pong mali po, wala pong mali sa Biblia. Hindi po nagbimintis ang Biblia. Ito po ay
ah, lahat po ng nakasulat dito ay nangyayari po. Amen po. Inilagay po sa kasulatan o scripture ang lahat po sa tamang kaayusan, no? Tamang kapanahunan po, tamang mga karakter po, tamang kaayusan para sa ating tagapagligtas na po. Alam niyo po, si Jesus, alam na po natin na siya po yung Mesias, no? Siya po yung tagapagligtas po, na siya po yung binigay ng ating Diyos Ama upang ating tanggapin na po as our Lord and Savior para magkaroon po tayo ng salvation, eternal life na po, yung ayon sa John 3:16 na po. Kaya po, kung ano po man nakasulat sa Biblia, mula umpisa hanggang katapusan, sakto po yun. Na po, sakto po yun eh. Po. Kaya po, kung ano po yung mga nakasulat doon, dapat po itong maganap. Na po, hindi po pwede magminti, sabi nga po, no? Ayon sa nasusulat sa takdang panahon. O, kaya dapat po nasusubaybayan po natin kasi makita po natin talaga ng totoo. Wala pong mintis. Na po. That everything na po, Jesus experiencing was according to His Father's will or what a Father's plan. Po, bilang tao, syempre po, nakakaranas po din siya ng pagod, nakakaranas din siya ng lungkot, lumuha din po si Jesus. Marami po din po siya mga sinakripisyo po, pero yun nga po yung kanyang task sa kanyang God the Father, no, na sa kanyang tatay na po, na kailangan maranasan, kailangan pagdaanan mo yan kasi ito yung dapat mangyari dahil meron pong plano ang Ama po. Kaya po kailangan ma-accomplish po niya yung kanyang task dito sa liputan. Kaya nga po, nandito siya dahil meron po siyang ministry po ba? So lahat po ng naranasan ni Jesus dito bilang tao, yung mga persecutions, di po ba, talaga siya ay nilibak, siya ay pinahirapan, di po ba, pinagbintangan, na po, persecutions, betrayal, na po, mga hagupit, siya po sinaktan, di po ba, until sa kanyang, even in his death, grabe po yung way na kamatayan po niya. Talaga sobrang pinahiya po siya at siya ay pinatay na po ba? On the cross na po. At actually po yung mga mangyayari sa kanya nakahanda po siya Alam na po niya yun. Alam po niya ang mga pagkakasunod-sunod ng mangyayari sa kanya. Di po ba? Mababasa po natin ito sa 4 Gospels po. No? Matthew, Mark, Luke, John. Kung kayo po ay bago sa pagbabasa ng Bible, yung una ninyong babasahin, New Testament po muna. Basahin natin yung buhay at ministeryo po ni Jesus hanggang sa hanggang siya ay nabuhay na maguli. Si Jesus po ay buhay. Yung sa dating aking paniniwala, namatay si Jesus. Kaya taon-taon nga po taon-taon nga po ay ni-celebrate yung kamatayan niya. Na po. Tapos parang nanatili siya patay kasi sinasamba ko nung kasi hindi yung buhay kundi yung mga patay. Bakit? Kasi hindi mo gumagal, hindi sasalita, no? Walang dating, parang history, kwento. O ba? So, yun nga po, no? Alam na alam po talaga ni Jesus in advance po yung mga mangyari sa kanya, no? Ganun pa man, no? Still, Jesus proceed. Nagpatuloy po siya. Nagpatuloy po siya, no? With total obedience to God, to His Father po. Tayong mga anak, pag sinabi na punta ka ron, gawin mo to. So yung kung hirap naman pumunta ron, baka mamaya yung ganito. Diba? Alam ko naman na yun na mangyari. Ayoko na pumunta ron, pusan, ba na lang. Mga ganun, di ba tayo? Sabi nung magulang, hindi. Basta gawin mo yan. Sige na, gawin mo yan. Kung bahala. Yan parang di pa rin tayo susunod. Pero alam si Jesus, kahit po alam po ni Jesus ang kanyang kahinat ng hanggang kamatay, sinunod po niya ang Ama. Dahil meron pong magandang plano. Kailangan ma-fulfill, ma-accomplish po niya yung nakatakdang dapat mangyari ayon sa kasulatan. Po. With obedience and confidence. Na po. Because the scriptures assured him that his Father in heaven was in full total control. Kasi may plano Di pwedeng may iba yung plano. No? A, B, C, ganun. Kumbaga, pag nagawa mo itong A, B, kasunod ko. At maganda po ang magiging resulta. Po. Kaya po, syempre po, bilang siya ay anak ng Diyos. Po ba? Sinunod po niya.
To the extent no, na kahit na siya ay mamatay, namatay po siya, di po ba siya ipinako. Pero kagandahan po nito, kontrolado ng kanyang ama po ang mga pangyayari. Kaya po confident po ang ating Panginoon dahil siya po ay muling nabuhay, di po ba? Yun po, bilang aplikasyon po nito sa ating buhay. Same thing po, no? Same thing and same way, no? With us po, alam niyo po, God will always guide us. Lagi natin gagabayan po, no? Sa ganung kaparaanan din, kung tayo ay susunod, magtitiwala, po, kat alam po natin na merong tagapagtanggol tayo at ang ating Diyos ay in control of everything. Po, hindi tayo hahayaang mapahamak. Kailangan lang talagang mangyari ang mga bagay-bagay na po upang makita natin na nasaan tayo. Makikita natin na sa mga nangyari ngayon, tayo ay ibinubukod ng Panginoon. Kasi ang dami na pong natatakot ngayon. Ang dami na pong mga kontrolado ngayon. Ang dami na pong mga parang gusto nang ihinto yung buhay. Po ba? Kasi mga hopeless na po. Pero alam niyo po, kapag alam niyo ang pangako ng Diyos, at alam niyo ang Word of God sa Bible, alam niyo na kasi mangyayari ito. In the last days, mangyayari lahat ng ito. Magaganap yan eh. Dati mapipigilan yan. Pero may pangako ang Diyos na tayo ay kanyang ililigtas. Kung hindi mo alam ang Word of God, wala na. Sabihin ng isang tao, wala ng pag-asa to, tuloy-tuloy na to. Kung ano na nangyayari sa mundo. Kung kuno na mo doon, buti pa, pakamatay na lang ako. Walang hope. Very limited, di ba? Pero kung alam mo ang Word of God, alam natin na ang buhay natin ay hindi lamang sa earth na ito. Po, meron pang kabilang buhay. Meron pa tayong pag-asa. Yun yung eternal forever. Di po ba? Ano kasi ang ating kalaban, ating mga kaaway, kalaban natin, sometimes, binibigyan tayo ng pagkalito. Di po ba? Lilituhin tayo, no? Iko-confuse tayo, no? Sa mga sitwasyon natin sa buhay. Lalo ngayon, lockdown. Ngayon may sinasabi silang granular lockdown, no po, granular, no? So, ano naman ito, no po? Hindi na natapos-tapos siya mga virus na yan. May si Corona, may si COVID, may si Delta, may lambanog, no? Baka mabukas pa may syuktong na dyan, no? May G na dyan. Kung ano-ano. In which what? Planado na po, di po ba? At kahit na ano ano po ba to, sinasabi kaparaanan po, na masugpo, hindi po masusugpo. Ito po. So, kanya-kanya po tayo ng paniniwala at opinion. Ito po yung opinion ko, no po, na talagang doon na po papunta Doon na talaga papunta po ang ikot ng mundo na po. Matirang matibay. Sino po bang matibay? Wala namang matibay sa atin Alam niyo kung ano at sinong matibay. Ang matibay po ay ang salita ng Diyos. Kapag kumapit ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay nakakapit sa ating Panginoon. We will survive. Amen? We will survive. Kasi ang mga tao na tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, tayo po ay meron salvation. Pero ba niya sinabi ng John 3:16? Ba? For God so loved the world that He gave His only Son. Si Jesus po yun. That whoever believes in Him, in His Son, shall not perish. Hindi po mapapahamak, but have everlasting life. Sa may everlasting life na yan, yun po ang ating buhay na walang hanggan sa ating piling ating Panginoon. Ba? Biblical po. Sabi po ni Apostle Pablo, to live is to Christ, and to die is gain. Tagalog. Ang mabuhay ay kay Kristo ako. Kay Kristo. At ang mamatay ay kapakinabangan. Kasi dito sa mundong ito, lahat limited. Po ba? Dami mga paghihirap dito, dami mga problema. Pero alam niyo po ba, alam niyo po, ibig sabihin ng kamatayan physical. Ito po yung umpisa ng buhay na walang hanggan. Kapag ikaw ay manampalataya, if you're a Christian, if you believe in Christ Jesus, and if you believe in His Word, you accept in Him as your Lord and Savior,
Kung nabubuhay ka sa mga pangako niya, masampalataya ka sa Kanya, alam niyo po, totoo po sabi Apostol Pablo, to die is gain. Alam niyo po, we cannot imagine po, hindi natin kayang abutin ng hindi natin maarok kung gaano ang inihanda ng Panginoon sa atin doon sa Kanyang piling. Po. Ay, ayoko nga, tatakot ako. Hindi po ganun. Kapag po tayo nagbabasa ng Biblia, makikita pa isa-isa yung ma-excite po tayo. Kasi talagang sa totoo lang po, nandoon po sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos ang talagang forever. Po. Hindi po ang to die, alam niyo po ba yun? Yun po yung simula ng buhay na walang hanggan. Nawala ka dito physical sa earth. Pero, alam niyo po ba, dadating po ang takdang panahon na kukunin tayo ni Jesus. Tayo pong mga hinirang niya, pinili po niya na tayo po sumampalataya sa Kanya. Na po, sa mga ibang studies po natin, mapapag-aralan po natin. Po. Ang punto lang po isa, sa mamatay, sa mabuhay, sa buhay, sa mamatay, tayo po sa Panginoon. Kung tayo ay tatanggap sa Kanya, bilang ating Lord and Savior. If we confess with our lips that Jesus is our Lord and Savior, meron po tayong eternal life. Po, pag may eternal life po, matatakot ka pa ba sa mga ginagawa ng mga mananakmal na to, mga mananakot na ito? Sinasabi nila, ang solution, ito. Tapos persahan, panakot, po. So, isa lamang po talaga ang solusyon po. No po? Dapat po mabuhay tayo na meron tayong kinikilalang Diyos na buhay. Diyos na ating pinapanalanginan. Diyos na sumasagot. Diyos na totoo. Po, alam niyo po yan? To worship God in spirit and in truth. Minsan po naging worshiper po ako ng mga bato, rebulto. Naging worshiper po ako ng mga mga beads. Sobra po professional po ako dyan. Ako sinasabi ko sa inyo. Makikipagsabayan talaga ako sa inyo yan. Paubagahan tayo. Talaga ako po ay mandadasal. Lahat yata pinasok ko na po ng mga panahon. Kasi akala ko yung tama eh. Akala ko okay na ako dun eh. Alam niyo ba yun? Pag may namatay. Yan po ha. Pag mayroong namatay, ako po ay tiyatawag upang magdasal doon sa namatay. Sabi po ng Bible, po ba, ang tao namatay ay wala na siyang alam. Wala siyang naririnig. Wala siyang naintindihan kasi wala na eh. Po ba? Pero, ang paniwala ko noon, naririnig pa rin niya ako. Tapos tinutulungan ko pa siya sa paglalakbay niya papuntang langit. Di po ba? May pa siya, may pa 40 days po. Lahat pong yan ay mga pamahiin o tradisyon o paniniwala. Mahaba po yung buhay ko dyan eh. Ginugol ko. Pero alam niya po, sa igla po, sa biyaya ng Panginoong Diyos, ako po ay nalinawan. Nalinawan po ako. Na ang lahat palang iyon ay walang katotohanan. It's not about the religion, o ulit-ulitin ko po sa inyo, wala akong pinalita religion. Naging buhay lang po ang relasyon ko sa tunay at buhay na Diyos. Iba po yung buhay na Diyos sa larawan po. Ako, medyo testimony ko po yung sa next time po. Alam niyo po, kaya nga po ang buhay natin sa mundong ito ay lilituhin ka, kukonfuse ka kapag wala ka sa Panginoon, sa buhay na Diyos. Marami ilalagay sa iyo ang kaaway. Kasi ito pong ating isip, battleground po ito, pinagugulo, problema, depression, stress, anxiety, worries, fear, lahat po nandyan yan. Puno ng basura. Kaya ikaw haba ang muka at ikaw ay mukhang kawawa. Di po ba? Kanya po ako noon. Pero mula na makilala ko ang Panginoong Jesus at tinanggap ko siya sa buhay ko as my Lord and my personal Savior, nag-iba na po. Ako ay binago niya sa aking buhay, sa aking pananaw sa buhay, pananampalataya. Po. At hindi po ako nag-iisa. Lagi ko siyang kasama. Nawala ang takot, pangamba,
nawala yung mga dating kaugalian, aking niyakap, no? Ang daming bawal. Opo, no? Alam niyo yung mga pamahiin na binubuhay ko na nagtuloy-tuloy po sa pagiging witchcraft. Opo, nabot ko po yun eh. Sobra, naging magician, lahat na. Alam niyo yun? Mahaba po istorya. Di pa susunod po yun na po. Alam niyo po, yung mga decision making natin, magulo yun eh. Hindi natin alam kung tayo abroad, tayo may papabaksin, tayo ganyan, ganun, ganun, ganun. Alam niyo po, nung panahon po, nung araw po, nung panahon po ng many years ago, na po, planano ko, ako ba mag-abroad? Ako ba trabaho sa abroad? Kasi ang nasa utak ko lang yung financial, no? Yung kikitain ko, no po. Dahil syempre po, as a single parent, solo lang po ako, no po. Alam niya po, talagang naging matapang po ako eh. Kasi malakas pong loob. Magpunta ko na abroad para mabuhay ka aking tatlong chikitito. Ano po, alam niyo, ganun. Ang tinignan ko lang po yung parang okay, no? Parang okay ito eh. Kikita ko ng malaking pera, makakaipon, makakabili kami ng gamit sa bahay, makakabili kami ng bahay, gano'n. Pag-aaral ko yung mga anak ko. Yun lang ang tinignan ko. Hindi ko nakita yung, paano kung biglang ganito mangyari, anong gagawin ko. Alam niya po, yun po kuminsan ang pang-akit sa atin ng kaaway. Na po, kasi gusto niya tayong biktimahin eh. Gusto niya tayong matrap, no? Very limited lang. Nasa Bible po nakasulat yan eh. Na po, ngayon ko na lang nga po nalaman yun nung ako po ito na kay Jesus. Alam niyo po, na may mga daan na parang mabuti. Parang, na parang maganda sa ating pag-iisip. Okay ito ah. Ito mga mangyayari. Bili ako ng bahay, bili ako ng kotse, ganito, ganyan, ganito. Nadaanan mo yun eh. At mangyayari, dahil pagkisikapan mo, di, syempre, mabibili mo yung mga gusto mo, plano magagawa mo. Pero, at pasabi ng Biblia, ang dulo pala nito ay kapahamakan. Diba? So, meron parang nangyari pa nakipag-compromise pa ako kay Lord. Lord, intindihan mo naman siguro eh. Kailangan ko ito, Lord. Lord, hindi ko niniting yung sagot. No? Basta ginawa ko, nag-praise, malis. Pero niyo po, so pinabalik-balik ko po sa ibang bansa. Hindi po ko kailanman naging masaya. Po, talaga pong hindi pa naging maganda. Po. Hanggang sa nagsisilang po ako, lahat po naipundar ko na wala din po sa akin, na parang wala lang, parang hangin na dumaan lang po. Lahat na naipundar ko po ay nawala din po. Kaya po, ibig sabihin po ay hindi ako dumepende sa Diyos, dumepende ako sa aking sariling kakayanan, sa sarili ko mga plano. Kaya po, mali po pala yun po. Kaya dapat po talagang mauna po talaga muna na tayo ay mag-commit sa ating Panginoon upang magabayan po niya ating mga plano at kaisipan po natin. Because God is in control of everything. Na po. Kaya po, tayo ay magtiwala sa Panginoon. At kapag tayo magtiwala sa Panginoon, ay hindi po tayo mabibigo. Po. This world may fail us, no? Our friends may fail us, they might betray us, po. But God will remain faithful to us. The goodness of God and the love of God is very, very unconditional po. Sa mga ganitong panahon po that we are in dark moments of our lives, sa takbo po ng salibutan natin ngayon, po, stressful po tayo, po, tayo po ay nalilito, tuliro, hindi alam, kung anong mangyayari, kung ano ang meron, po, ano naman ang gagawin nilang protocol, po, na naapektuhan na po yung ating economic, po, pag-aaral ng mga bata, wala na yung lahat, sinasabi na new normal daw eh. But this is not new normal, this is abnormalities. That is my opinion, po. Kaya po, ang masasabi ko po, tayo po ay lumapit sa Panginoon upang mawala po yung ating takot. Po, ang salita ng Diyos ay buhay na po at magbibigay ng buhay sa atin. Kung tayo po ay matututo magbasa ng Biblia at tayo po ay manalangin, magtiwala, sumali po tayo sa mga Bible study, makinig po tayo because faith comes from hearing the word of God. Para po magkaroon kayo ng faith kay God, dapat meron tayong napapakinggan na tagapagturo. Po ba? Kaya ako po ay inviting everyone na nakikinig po ngayon, sino ka man, saan ka man, po, lalo na sa mga relatives ko,
na laging sinson lang po, no? Okay lang po 'yan. Ang mahalaga po ay nagagawa ko po yung binibigay ng Lord sa akin na leading na mag-share lang po ako na mag-share ng word of God. Kasi hindi naman po ako 'yun. Hindi naman po ako namang wersa at hindi po ako namimilit. Kundi alam ko po sa takdang panahon, ang Diyos ay kikilos sa inyong buhay. And it is my burden na po na i-share sa inyo kung ano pinararanasan ko na hindi ko dapat sarilinin po. And um, I'm so grateful to God na may ilan po sa mga relatives ko tumanggap sa Panginoon. Hindi ko po muna sasabihin kung sino, pero alam niyo kung sino yun. So, yung sa mga naiiwanan pa, huwag na po kayo magmatigas, kasi hindi naman po ang tinuturo dito ay magpalit ka ng simbahan, palit ka ng church mo. Dito po ay nire-refresh lang po sa mensahe nito ng Panginoon na may pag-asa po tayo. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawa? Araw-araw ganito na lang? Gusto mong maging masaya? Gusto mong magkaroon ng peace of mind? No? Hindi naman mababago sitwasyon eh. Pero ano yung binabago ng Diyos? Ikaw yung binabago ng Diyos upang maging matatag ka, upang maging mapayapa isip mo, upang sumaya ka, kahit na nasa dark moment ka, may liwanag ka pa rin taglay, hawak ka ng Panginoon. Ang Diyos ang ating liwanag. At tatanglaw sa ating daraanan. Magtiwala po tayo sa Diyos, manalangin po tayo. Huwag po tayong lumayo sa salita ng Diyos. Kapag po mayroong share ng word of God sa atin, Bible, huwag po tayo magsita, religion na naman yan. Hindi po. Alam niyo po, yung kakaganyan ninyo, may iwanan kayo. Magbalik ng Panginoon dito, hindi po kayo makakasama. Yan po ay nasa Biblia, hindi po sa akin galing yan. So for now po, tayo po ay magpatuloy. Let the scripture, let the word of God, the Bible guide you, guide us. Na po hayaan natin na naaliwin tayo at gabayan tayo ng mga kasulatan na ito by the power of the Holy Spirit na po. And keep on praying po and do not forget that God is always listening to us, na palagi nakikinig po ang Panginoon sa atin po. Tayo po ay bumaling sa kasulatan ng salita ng Diyos na po. Huwag tayo mag-negative dito na po, dahil marami na pong binagong buhay. Wala pong imposible sa Diyos po. Kahit gaano ka nagmamatigas, I tell you, walang matigas kapag hindi po ng Diyos. Ang naghahanap ay nakakakita, ang humihingi ay binibigyan, at ang kumakatok ay pinagbubuksan ng ating Panginoon. Po, huwag nating hayaan na tayo madaya ng ating kalaban. Satanas po iyon. Meron pong naninilag sa ating paligid na po. Kaya, palayasin natin yan na po. Kaya po tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa oras ito dahil minsan pa siya po ay nagpaalala sa atin na ang tanging daan, katotohanan at ang buhay ay si Jesus lamang. Po, tanggapin natin siya sa ating buhay, sa ating puso as our Panginoon at tagapagligtas. Po, dito sa mundong ibabaw at hanggang sa kabilang buhay sa forever. Yun po ang tunay na forever. Po, so tayo po ay tapos na po sa ating mensahe. Salamat sa Panginoon at hayaan po niyo ipanalangin ko po kayo. Yan. Salamat sa Panginoon at para po sa mga hindi pa po ako kilala at para po sa mga iba na ngayon lamang nakapanood ngayon at nakadinig, at kung ikaw ay nakinig ng buo at naintindihan mo ang ating pinag-usapan, inaanyayahan kita upang manalangin at tanggapin mo sa buhay mo si Jesus upang mabago ang buhay mo, mawala ang takot mo, magtiwala ka sa Diyos, maging panatag ka. I tell you, ang Diyos natin ay buhay at ang Diyos natin ay mahal na mahal ka. Bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mo na makilala siya. Sumunod ka sa aking panalangin. Inaanyayahan kita. Amen? Huwag mong ibubulong, huwag mong iisipin kundi yung bibigkasin tulad ng pagkabigkas ko. Please repeat after me. Amen? Let us pray. Aking Panginoong Jesus, salamat po sa oras na ito. Naunawaan ko po na ikaw ay aking tagapagligtas. Inaamin ko po na ako ay marami kasalanan sa iyo. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Tatawarin mo ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Linisin mo ako mula sa iyong mahal na dugo. Binubuksan ko
ang aking puso at pinapapasok kita, Jesus, sa aking buhay bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay ko, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Jesus, sa kapatawaran ng aking kasalanan. Ikaw ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. Amen. Congratulations, happy birthday. Kung dinasal mo ito ng tao sa puso mo, I firmly believe that God will bless you and reveal everything you want to know. Salamat sa Panginoon sa ipagkatanggap. Brother, sister, salamat sa Panginoon. Puri ng Panginoon. At this point po, hayaan po niyong manalangin po tayo bago pati maghiwa-hiwalay. Amen. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umaga na ito at kami po ay nakatapos. Salamat, Panginoon, na kami po ginabayan mo hanggang sa oras na ito. Salamat, O Diyos, sa mga salita mo na nahayag. Salamat, Panginoon, sa mga nakinig. Salamat po sa buhay niya na tumanggap sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpakahayag ka sa buhay nila, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na gabayan mo sila sa araw-araw, Panginoon, sa lahat na nangyayari sa kapaligiran namin. Alam namin na ikaw ang aming control, ikaw ang aming tagapagligtas. Lord, bless those people who always listen to this message, Panginoon, messages, Panginoon, encouragement, Panginoon. Dalangin ko po na ito po ay ma-share nila sa iba, Panginoon, at sa sarili nila ay maging kalakasan po nila. Na huwag matakot, Panginoon, at alam namin na ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas at tagapagtanggol. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ikaw lamang ang maitaas sa aming mga buhay. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ayun, salamat sa Panginoon at nakatapos po tayo hanggang sa susunod, sa uulitin po. Marami pong salamat at alam ko po na kayo po ay na-bless. Please don't forget to share this po and please subscribe. Lahat po ng mga messages po sa vlog na ito na Pure Ministry po ay matik po napapasok sa inyo. Maraming salamat po. God bless you. And